Sa Office of the Ombudsman, si Secretary Jesus Crispin Remulla, formal na pong nanumpa bilang bagong tanod bayan ng ating bansa. Maki-update po tayo sa mga kaganapan dyan sa pamagitan ni Bombong Gran Hilario. Formal nang nanumpang ngayong araw si former Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang ikapitong ombudsman ng bansa. Pinungunahan mismo ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Denen ang oath-taking ceremony nito sa Korte Suprema lungsod ng Maynila. Ang pagkakatalaga ni Ombudsman Remulla para sa naturang posisyon ay kasunod ng siya'y piliin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa shortlist ng Judicial and Bar Council. Sa kanyang panunumpa, siya'y itinuturing ng ganap at opisyal na ombudsman kapalit o kasunod ng pinalitan niyang ng nagretigong si Samuel Martires. Buti ito'y ibinagi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ng naturang posisyon ay siyang hiling niyang mapagbigyan ng Pangulo. Kung kaya si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mayroong umanong mensahe sa kanya buhat ng maitalaga bilang panibagong tanod bayan. Bilinaan niya raw nito na pangalagaan ang pagpapanagot sa mga pampublikong opisyal ng mga sangay ng pamahalaan bilang tugon sa hinahanap-hanap ng taong bayan. Ating pakinggan ang bagong ombudsman na si Jesus Crispin Boying Remulla. Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap kong trabaho. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At marami pang iba na kinakailangan gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Samantala, bilang former Justice Secretary, kanya namang ibinenda ang mga nagawa nito para sa naturang kagawaran. Mula nang mag-umpisa kung saan inilarawan niya ito bilang masalimuot, iiwanan naman niya itong marami nang nabago. Sa ating pagtutok sa mga kaganapan sa Department of Justice, isa sa mga di malilimutang linyahan nito ay ang the deadline is always yesterday, kung saan dadalhin niya ang motto na ito sa pagpunta at paglipat sa panibagong posisyon bilang ombudsman. Ating muling balikan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Well, hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayo na bago na dating gawi na hindi dapat. At pero ganun pa rin eh. Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. Buhat nito yan, iwala naman na naturang dating kalihim sa iiwanan niya mga opisyal upang magpatuloy pa rin ang serbisyo ng Department of Justice. Mensahe sa mga ito na tuloy ang laban para sa katarungan. May isa pa natin pakinggan si Jesus Crispin Boying Remulla, ang bagong ombudsman. Carry on, carry on. I think that we're in the right direction. So they should carry on the fight here. Fight for justice. Matapos ang isinagawang oath-taking ceremony, kadyat itong sinundan ng panayam kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Kanyang ibinagi na unang-una niyang tututukang kaso ay ang patungkol sa flood control projects anomaly. Sisilipin niya ang na Department of Public Works and Highways bilang bagong tanod bayan. Muli, ating pakinggan si Jesus Crispin Boying Remulla, ang ikapitong tanod bayan. Siyempre, kinakailangan tingnan natin yung mga pending na kaso. At alamin natin kung yung aging ng kaso, kung paano umaandar sa opisina para maglalagay tayo ng mga patakaran para maging mabilis ang takbo ng lahat. Ang unahin ko, I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. I think that we have to concentrate on that, do case build-up, and make sure that a very well-prepared case or cases are filed before the Sandigan Bayan and the RTCs, whichever the case may be. Live mula dito sa Korte Suprema. Yes, Bombo Jen. Yes. Dati nang sinimulan ng Department of Justice yung investigasyon dito under kay Secretary Remulla, so merong 60 plus ng mga congressmen, 67 yata kung hindi tayo nagkakamali. Anong sabi ni Secretary Remulla? Dadalhin ba niya yung mga impormasyon na to or
magbi-build up uli ang Office of the Ombudsman under sa kanya ng panibagong investigasyon aside doon sa nagawa ng DOJ? Bombo Genesis, ayon kay Ombudsman Remulla, kanyang ipagpapatuloy itong nasimula ng case bida ukol sa flood control projects anomaly. Kanyang sinabi na kaigihan ng kanyang pagkakatalaga bilang ombudsman na dating Department of Justice Secretary ay yung kaalaman na nito sa mga investigasyon at yung patungkol dito sa mga kontrobersyal na mga proyekto na flood control projects. Bombo Genesis. Sa DOJ ngayon, sino ang nagsisilbing officer in charge? Bombo Genesis, kahapon ating nakapanayam itong si Undersecretary Frederick Vida. Ngunit sabi niya ay hihintayin pa muna yung opisyal na pag-turnover o yung pagkakatalaga sa kanya bilang officer in charge o acting secretary para dito sa Department of Justice. Bombo Genesis, may dagdag ko na lamang din sa kanyang pagiging dating kalihim, ani ay sa mga susunod na linggo ay inaasahan yung pagsasampa na din ng kaso sa Sandigan Bayan ukol dito sa kanilang investigasyon sa flood control projects anomaly. Bombo Genesis. Yun nga yung ano dito isa sa mga gray areas ika nga ang DOJ ay magsasampa ng kaso doon sa ombudsman. So ang DOJ pinamahalaan dati ni Secretary Remulla and then ngayon ang ombudsman si Secretary Remulla na. So magsasampa ang DOJ ng kaso doon sa opisina na pamumunuan ng isang kalihim na dating nanguna doon sa investigation. Paano yung magiging treatment dito? May nababanggit ba dito si Secretary Remulla kanina? Bombo Genesis, ang nababanggit ni former Justice Secretary Remulla ay yung mga detalye, yung mga nasimulang case build-up sa oras na matukoy o maibuo na ito na para magsilbi bilang o tumayo bilang isang kaso ay agad na isusunod ito o dadalhin sa ombudsman. Dito, Bombo Genesis, kanyang binigyan din na bago magsampa ng kaso ay kinakailangan na makita dito o matukoy na tatayo ito o yung tinatawag nating certainty of conviction. Kasi Bombo Genesis, sa kanyang pagiging kalihim, pinatupad ang yung naturang proseso sa pagsasampa ng kaso kung saan dapat merong matibay na ebidensya para tumayo yung kaso at makonvict ang sino mga nais masampa ng naturang kaukulang kaso. Bombo Genesis. Sige, antabay tayo dito. Medyo exciting yung part. Maraming salamat, Bombo. Ingat ka dyan. Live mula dito sa Korte Suprema, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bust Radio. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.